Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta? Ako po si Harry ng Pinoy Nomads. Ako po ay isang registered nurse na kasalukuyan pong nagtatrabaho at nakatira dito sa California. So 8 months ago ay lumipat po ako ng infusion center from bedside nursing. And in today's video ay gusto ko po kayong bigyan ng update kung kumusta na po ba ang infusion nursing. Guys, konting background lang regarding sa nursing experience ko. So in 2005, I graduated from my nursing program sa Pilipinas, no? So BSN sa Holy Trinity University. So doon ko kinuha yung aking bachelor's degree in nursing. Tapos June ng 2005 din, nag-board exam po ako sa Pilipinas and then pumasa. And then yun, nag-start na rin ako magtrabaho right away. Nag-work ako sa Cardinal Santos ng more than a year. So yung Cardinal Santos nasa Green Hills, San Juan. Tapos lumipat ako ng Batangas. So nag-clinical instructor ako sa University of Batangas, Lyceum, and then sa Palawan State University. So nag-work din ako as clinical instructor for almost 9 years. In 2015, lumipat kami ng Canada. Nag-migrate po kami ng Canada. Nag-work ako doon na CNA at saka LVN bago kami lumipat dito sa US noong 2020. So from 2020 to 2026 na ngayon, nag-work ako sa hospital as a bedside nurse, no? Until last year pala. Almost 5 years mahigit nasa bedside nursing ako, no? Med-surg. And yung last unit ko is med-surg na oncology, acute oncology unit. Dahil sa tagal na rin sa nursing, mostly bedside, kahit nung clinical instructor ako guys, nagpa-follow pa ako ng students sa bedside din, no? Med-surg. Nung nasa Batangas ako sa Bawan Gen, no? Bawan General Hospital. Tapos nung nasa Palawan naman kami sa Palawan State University, nagpa-follow up ako ng students. Hospital lang Palawan, no? Yung Palawan Provincial Hospital dati. So pinalitan na siya ng pangalan. So yun, mostly med-surg talaga until yun, dito sa US, na burnout na talaga ako. Kasi, sobrang nakapagod na, tsaka medyo nagkakaedad, tumatanda na rin po tayo. Hindi lang sa profession, kundi pati yung edad talaga, sa totoong buhay, ay nagkakaedad na. Kaya, yun, I decided na i-try yung infusion nursing. So, from October last year hanggang ngayon, ay nasa infusion nursing na po ako, no, as a oncology nurse, no. So yun guys, yung konting background, no, ng nursing experience ko.
So by the way, sa Pilipinas, aside from BS Nursing, na-require din po kami na mag-masters. So I took my master's degree sa MSN sa Palawan State University. So meron po akong RN license sa Ontario, Canada. Pero medyo late ko na sa nakuha. Dito na ako sa US nung nakuha ko siya. Nung nasa Canada ako, hindi ko nakuha yun, hanggang LVN lang po ako doon, or LPN. And then I have license sa New Mexico as an RN, sa Texas, at saka dito po sa California. Sa ngayon po, nandito po kami sa California. Okay guys, yung video na to ay para sa mga pagod na rin sa bedside or nasa ibang unit na nag-iisip kung para ba sa kanila yung infusion nursing or pagiging oncology nurse. So, i-share ko lang to. By the way, bago po ito, meron po akong nagawang video about I quit bedside nursing, no? So I quit bedside nursing and nag-transfer ako sa infusion nursing. So, bali, few months ago, no, or a couple of months ago, ginawa ko po yung video na yun, no? Kasi, yun nga, nag-quit na nga ako, no? So, marami sa atin ay pagod na, talagang burnout na sa bedside nursing. Isa sa mga hindi masyadong toxic na unit ay yung infusion nursing. So sorry guys na hindi ako nakapag-follow-up video about dun sa infusion nursing kasi nga gusto kong ma-experience muna what it really feels like being oncology nurse sa outpatient unit. Kaya yun, hindi muna ako gusto ko muna ma-experience bago i-share sa inyo. So ngayon ay siguro enough na 8 months, although hindi pa ilang years, no? Pero at least may konti na rin akong knowledge tsaka skills pagdating sa oncology nursing. So, ano yung kaibahan ng infusion or oncology nursing sa cancer center compared mo sa bedside nursing? So, napakalaki po ng kaibahan. Unang-una, yung bedside or yung med-surg nursing ay acute care po yung hinahawakan nyo. Usually, mga sick yung patients, no? Mas demanding physically, emotionally, mentally yung trabaho. Compared mo sa infusion nursing, so hindi siya masyadong mabigat, no? Kasi mas focused siya sa infusion or sa usually kasi wala kang bedside care, no? So, yun yung mga wala kang lifting. Kasi karamihan ng mga pasyente, ambulatory, di ba? Tapos kung very sick yung patient, hindi mo naman sila pwedeng bigyan ng chemotherapy kasi lalo sila magkakasakit. So, may mga parameters kang tinitingnan, laboratories, ganyan. Tapos, i-assess mo yung patient. Pag nakita mo na hindi siya fit para mag-receive ng chemotherapy, ganyan, ay, hindi mo yun, no? So, pwedeng hindi matuloy yung kanyang treatment. Tapos, guys, hindi lang naman chemotherapy yung binibigay sa infusion center. Pwedeng hydration lang, di ba? 1 or 2 liters ng normal saline solution or mga LR, ganyan. Pwede silang makareceive ng banana bags, ganyan. Injections, mga ganyan. Mga madadali lang talaga mga procedures. Walang masyadong mabibigat. Yung mabigat lang talaga yung chemotherapy. So, compared mo sa bedside, talagang paspasan doon, no? Talagang ikot yung puwet mo. Ang blessing lang dito, guys, sa California, pagka nag-practice ka dito, at least hanggang 5. Sa ibang states, yun yung problema. Minsan, 6, 7, 8. Ewan ko may 10 pa bang ibang acute care nursing. Pero baka wala naman ako alam. Siguro the most ay 8 patients. So, nung nasa Texas ako, hanggang 8 pasyente yung na-handle ko. So, tapos traveler pa ako nun. So, sakit sa ulo. So, pero anyways, kaya naman. Pero pagod ka lang talaga. Compared mo sa infusion, napakadali, no? Walang turning repositioning, hindi ka magbo-boost or magpo-pull up ng patient, hindi ka mag-change ng diaper, hindi ka magugas ng puwet kasi sila able naman sila, pupunta sila ng restroom ng kanila. And then, yun bira yung nag-a-arrest, hindi ka mag-CPR. So, knock on wood lang po, no? Pero yun, kadalasan malakas yung mga pasyente bago sila pumunta sa infusion or cancer center. Ang laki po ng difference sa bigat ng pasyente at sa bigat ng trabaho dahil doon sa acuity ng patients. So,
Yeah, kung nagpaplano po kayo ng alternative to bedside nursing, so try nyo po yung infusion nursing kasi yeah, mas magaan po talaga siya compared sa bedside. Tapos special area po itong oncology nursing, no? So hindi katulad ng sa bedside ay medyo generalized yung patients natin kaya marami kang pag-aaralan. Ito nakafocus siya sa oncology. So kung may konti kang background sa med-surg, malaking bagay na po yun. And ititrain ka naman po nila just in case wala kang wala kang background sa infusion. So magiging magaling kang mag-insert ng IV. So yun yung mga skills na matutunan mo, mag-access ng port. So siguro ngayon kahit nakapikit kaya ako mag-access ng port. Joke lang po yan, hindi naman. Hindi ko pa nagagawa yun. Pero kasi kakapain mo lang siya. So may mga techniques guys. Pero may mga port na mahirap ding i-access minsan. Sumasablay ka rin. Pero bihira yun, no? And then yun, pagbibigay ng chemo. So mag-aaral ka, may certification. And then ititrain ka rin ng unit mo hanggang sa maging mahusay ka. Yeah, I'm so happy guys na pinili ko yung infusion center. Ang laki ng yung stress level halos kalahati or less than half. May ibang mga alternatives na mas magaan pa actually sa infusion nursing. Yung utilization review nurse, tapos yung case manager ganyan. So maraming mga pwede pang options pero kasi sa status ko ngayon or sa age ko ngayon, ayoko pang i-give up talaga yung totally walang patient interaction. Kasi parang transition pa lang to, parang tinatry ko lang na unti-unti ma-detach sa hospital or acute care. Bago kasi ako nag-apply sa infusion, actually, nag-apply din ako sa operating room, OR nurse naman. Tanggap na sana ako, na-interview na ako, mag-i-start na sana din ako ng orientation. 6 months yung orientation sana, yung sarap sana sa OR. Tapos, natanggap din ako sa infusion nursing. Sabi ko, pagod na ako sa acute care. OR kasi mabigat ding unit. Kaya, tinimbang-timbang ko, nag-pray din ng matindi, and then, nag-ask ng wisdom kay Lord. Mas nag-lean ako on infusion nursing kasi yung schedule the best, no? So when I was a bedside nurse, 3 12-hour shift. Ngayon 4 hours, ngayon 10 4 day shift siya. So bakit hindi na lang ako nag day shift sa hospital? Hindi ko po kaya talagang mag day shift sa hospital kasi sobrang toxic. Andiyan yung mga doctor's rounds, andiyan yung management, andiyan yung pamilya. Okay ako mag bedside nursing pero night shift, di ba? Mas tahimik at hindi ganun kabigat, tapos may night differential pa. So, weekend differential, ganyan. Mas kikita ka ng malaki and then hindi ka masyadong pagod. Yun nga lang, puyat ka. So, ngayon, parang the best balance ay infusion nursing, day shift, 4 10s a week. May 3 days off ka. Nakakatulog ka ng maayos, may family time ka. Wala kaming weekend, by the way. So, yun. Pagka may mga holidays, maraming holidays na sarado yung infusion din. Pero hindi lahat ng holidays ay sarado yung infusion. So, overall, yeah, schedule-wise, work-wise, and so on and so forth, mas may advantage para sa akin yung infusion nursing compared sa med-surg. The only downside na nakita ko, mas lumit yung sahod ko dahil sa malit lang naman, konting-konti lang naman, and para sa akin yung nakakatulog ka sa gabi ng maayos ay walang kapalit na pera yon. So nag-adjust a little bit yung yung sahod dahil wala ng weekend tsaka night differential. Pero it's okay, no? Kasi mas importante naman yung health, no? Sabi nga nila, di ba, health is wealth, di ba? Anuin mo yung pera kung may sakit ka naman. Yeah, feeling ko kasi nung lagi akong night shift, parati akong lutang kasi hindi ka nga nakakatulog ng maayos. So, pag nag-day off ka naman, yung mga 1 to 2 days, hindi ka pa nakaka-recover ng tulog nun. So, kaya lagi akong nagkakasakit, no?
madalas call in sick ako. Nagagamit ko yung PT ako, ganyan-ganyan. Or minsan yung extended sick leave ko. Kasi nga, sobrang pagod, burned out, stress sa bedside. Pero ngayon guys, mula nung lumipat ako sa infusion center, never pa ako nag-absent, never ako nagkasakit. And I praise God for that. Malakas yung katawan ko. Although, yeah, sumasakit pa rin paminsan-minsan yung likod ko. Pero, minsan dahil hindi lang ako nakapag-stretching, kaya nangyayari yun. So, pero compared mo nung nasa bedside, sobrang alwan siya, no? So, halos petics lang. Every shift, talba 10-hour shift, mag-start ka ng 7, mag-off ka ng 5:30. Ang required lang at least mga 4 to 5 patients per day, no? To 6, 7, depende sa bigat ng pasyente mo. Pero kadalasan sa amin 2 to 3 patients at a time, ganyan. So, depende kung gaano kahaba yung infusion niya, minsan 2, 3 hours, 4 hours. Kung mga long infusion, yun, maabot ng mga 6 to 8 hours, ganyan. Pero yun, pagka mabibigat yung patient, the most, 2 lang muna at a time. Tapos pag na-discharge na yung isa, natapos na yung treatment niya, so saka ka na ulit kukuha or saka ka ulit bibigyan ng pasyente. So, ano lang, chill lang siya kadalasan. May time na busy, pero mostly manageable siya. Lalong-lalo na kung galing ka sa katoksikan ng bedside. Maning-mani lang para sa yung infusion nursing. So, no complaints talaga kung may mga time na busy. Kasi nga, walang sinabi sa pagiging busy ng bedside. Sa ngayon guys, talagang wala na akong plan bumalik. And hindi ko na nakikita yung sarili ko na magbe-bedside nursing ulit, no? So, kung may iba man, so baka hematology, oncology, ganyan, or ano na lang, case manager ng oncology, ganyan. I'm not sure, but babalik sa bedside. Parang tapos na ako dun sa stage na yun, guys. Aside from schedule, aside from magaan na trabaho, yung mga pasyente, ang babait din, guys, sa oncology. Awan ko, siguro pag may cancer ka, nag-iba yung outlook mo sa buhay, nagiging mas humble ka, mas nagiging realistic yung view mo about life, no? Kasi usually, pag may cancer ka, ito kasi parang associated to death, no? So, yung natitirang buhay mo pa ba, magiging suplado ka pa or mainitin yung ulo? So, yun yung napansin ko, sobrang babait ng mga pasyente. Tapos, yung mga kasama ko rin, guys, napakababait. Iba din talaga. Wala pa ako nakitang nagsusuplada, no? Karamihan kasi ng mga suplado or supladang mga nurses sa bedside. Kasi, syempre, grabe yung stress, nakasimangot, busy. So, sino ba namang gaganahang mag-smile, mag-asikaso ng patient na sobrang natatambaka ka ng trabaho tapos wala kang time makipag-usap. Dito, guys, grabe yung makakwentuhan mo, makagaanan mo ng loob, makukwento nila lahat, buhay nila. Tapos, guys, sobrang talaga, magiging part siya ng family mo kasi yung mga infusion patients, cancer patients, yung treatment nila matagal. Minsan ilang taon yung treatment nila. Marami kasi mga nasa infusion center, nandyan na sila for couple of years, no, yung treatment nila. Yung iba kasi for life na yung treatment nila. Kaya, yun, makikilala mo sila, yung mga pamilya nila, makikilala mo rin. So, nakakatuwa, guys. Talagang dito ko sa infusion center nakita at naramdaman yung pagiging nurse ko. Dati kasi parang magawa ko lang yung task ko, okay na, ganyan. So, ngayon talagang in-internalize ko, kinakaibigan ko sila, talagang binubuhos ko yung care sa mga pasyente ko kasi sobrang deserve din naman nila talaga. Tapos, lagi sila nagpapa-thank you, ganyan. Bibigyan ka ng mga gifts, cards, ganyan. So, sobrang ang dami talagang, ang laki ng kaibahan, guys, compared sa bedside nursing sa acute care. So, syempre, hindi mo rin sila masisi na grumpy sila, agitated sila, restless, anxious. Kasi, may sakit sila di ba? Kaya nga sila nasa acute care, nasa hospital, kasi masama yung pakiramdam nila. Minsan, hindi naman sila talaga nairita sa'yo, nagagalit sa'yo, or nagsusuplado sa'yo. Pero kasi,
yeah, may sakit sila. Ganun talaga. Kaya, yeah, kung ayaw nyo na sa ganung environment, I highly suggest i-try nyo yung infusion center. Kung may experience na kayo a little bit sa bedside, kahit 6 months to 1 year, pwede na yun, no? Ang nangyari kasi sa akin, internal yung pagpasok ko. So, isang company lang, yung hospital, tsaka yung cancer center. Kaya, mas madaling mag-transfer. A blessing for Filipino nurses in America. May God guide your journey as you begin a new chapter in the United States. May He bless your hands with healing, your heart with compassion, and your mind with wisdom as you care for those in need. May every sacrifice you have made for your family be rewarded with opportunities, success, and peace. When challenges arise, may you find strength in your faith, courage in your purpose, and comfort in knowing that your work makes a difference in countless lives. May your new home be filled with safety, good health, meaningful friendships, and abundant blessings. May your family be protected, whether near or far, and may your dreams prosper through hard work and God's grace. Thank you for your dedication and service. May the Lord bless you and keep you, guide your steps and grant you success in all that you do. God bless all Filipino nurses that pursuing their American dream. Amen. Hi, Colleen. Wawan. Hindi namin sinama si Colleen. Wawan naman. Ha? Napo-frostbite ang paa mo. Kala mo, wala kang shoes. Baby, ano ka? Wawan. Yan. Dapat basta kasama na, be. Oo, wawa naman, baby, wawa.